Isa sa mga concern naman talaga natin pagdating natin dito sa Canada o nagpaplano tayong makarating dito sa Canada ay kung ano ba yung kapupuntahan natin. What I mean, yung housing or renting o yung accommodation natin pagdating ng araw. Pagdating ninyo, it's either kukuha kayo ng bahay, magre-rent kayo, o kaya naman ay sasagutin ng company ninyo yung housing ninyo. Pero kung minsan, nangyayari lang kasi yung sinasagot ang housing o yung accommodation ng isang manggagawa dito sa Canada kapag nasa low income bracket, yung mga hinahire nila ng mga tao katulad ng nasa farm at katulad ng nasa fishing industry. Lalong-lalo na sa gawin ng most eastern part and western part ng Canada, yun yung mga talagang binibigyan ng priority pagdating sa housing. But usually, kapag mayroon kang full-time na trabaho dito sa Canada, pwedeng i-recommend lang sa iyo ng employer mo na, ito yung housing, pero not necessarily na sila ang magbabayad. So, pwede rin na ang maging batayan nila ay sasabihin lang nila na, kinuha na kita, sa unang bayad, pwedeng ito, o kaya naman pahihiramin kita sa pang-housing mo, pang-rent mo, something like that. But in the long term, ay pag-usapan nga natin kung ano ba yung pros and cons ng pagkuha ng isang bahay o ng isang apartment dito sa Canada. Kasi ito yung talagang malaking issue pagdating ng araw na nakarating na kayo dito sa Canada. And of course, magiging kumbaga ito ay usapang pangpamilya pag nandito na talaga kayo. Yung usually tanong na ano ba ang mas mainam talaga? Yung mag-rent ka ng tirahan mo o kaya naman ay bumili ka ng bahay mo. So pwedeng yung condo, pwedeng apartment, pwedeng bahay, so depende. Doon sa tanong na ninyo na yun actually ay mahirap siya talagang sagutin. Wala naman talagang tama at mali. So bibigyan ko kayo ng ideya na yung benefits sa pagkakaroon ng isang bahay o pagkakaroon ng property dito sa Canada at ano ba yung downside naman. So yun ang ating pag-uusapan. Kaya unahin natin yung equity ng bahay. Pag sinabi nating equity, ito yung kumbaga habang tayo ay nagbabayad, naiipon ito doon sa, let's say, sa financial institution. At pwede, yung equity mo ay makuha mo kasi. Ganito ang ginagawa ng mga ilang kababayan natin o ng karamihan, o ng ilan sa mga nandito sa Canada na kung halimbawa medyo nagigipit ka sa iyong pera, ipapa-appraise mo yung iyong bahay at valuehan ng bangko yan. And then pwede mo kasing makuha yung pera doon sa tinatawag nating equity o yung equity loan. So ibig sabihin kahit na siyempre naiipon mo ito sa medyo mahabang panahon, ano? Ngayon, ang kainaman kasi dito, may matatakbuhan ka kaagad kapag ikaw ay nagkukulang ng salapi sa mga susunod na panahon, pwede ka talagang tumakbo dito, no? At pwede mong pang-repair ng bahay, pwede mong siyempre kung ano yung mga personal na paggagamitin mo. So yun ang kainaman ng pagkakaroon ng bahay. Yung sinasabi nila, nagbibuild ka kasi ng equity. So mahalaga na ikaw ay nagbabayad ng bahay para mabuild mo yung equity na yun at pagdating ng araw, sabi ko nga ay may magamit ka ring pera. Pero hindi ito ina-advise ng karamihan sapagkat habang nagbibuild ka ng equity, dapat mabuild mo yan at kung may plano kang ibenta yung bahay sa pagdating ng panahon, pwede mo maibenta at magkakaroon ka pa ng pera. Something like that. Kaya pangalawa, it is actually a generally good investment. Ano? Dito sa Canada, sa Pilipinas kasi, ang sabi natin, kapag nagpatayo ka ng bahay, dead investment na agad yan. Which is true naman po talaga. Unless magagamit mo ito, papaupahan mo ito, paparent mo ito, o kaya naman parang gagawin mo siyang business mo, pwede yun, o associated sa business mo, hindi dead investment. Pero dito po kasi, malaki man maliit, mahaba malaki, yung bahay mo, kapag nag-own ka ng bahay, investment na po talaga yan. Kumbaga, medyo mabagal yung pagpasok ng pera pero sabi ko nga, investment pa rin yan. Marami sa mga kamag-anak namin dito ang kumuha ng bahay after, let's say, 10 o kaya naman 15 years ng bahay nila ay ibinebenta nila o kaya binebenta nila para magkaroon sila ng pera at lilipat sa iba o kaya sa mas maliit na bahay kapag malalaki na yung anak. So, yun po ang kumbaga isang trend dito sa Canada
na kung saan ay talaga namang kikita ka, no? Lalong-lalo na kung ang market ng bahay ay medyo mataas, medyo kakaunti yung bumibili, pero kapag nakabenta ka naman ng bahay, nabenta mo yung bahay mo, that's a good investment, no? Kasi may pera ka doon. And in the long run, kung halimbawa, dumating yung panahon na magre-retire ka na, uwi ka sa Pilipinas, balik-balik na lang, kukuha ka na lang ng isang condo unit o ng isang apartment, balang araw, pwede mo ibebenta yon, may pera ka. So, ganun lang po yan. Isa pa sa kagandahan ng pagkakaroon ng bahay ay yung stability. Pag sinabi natin stability, hindi mo kailangang mag-move out, mag-move in, sa'yo yung bahay. So, magagawa mo yung gusto mong gawin, gusto mong i-improve, o kaya naman gusto mong i-renovate, pwede mong gawin. So, may peace of mind ka na hindi ka mapapalis ng bahay. Unless nagbabayad ka ng, ng mortgage mo at ng mga insurances and loan, of course. So, kailangan na ma-meet mo yun para sa ganun meron kang stability doon sa iyong tinitirhang bahay. And of course, isa sa mga positive impact or outcome ng pagkakaroon ng bahay ay yung tinatawag nating privacy. Yung privacy kasi napakahalaga niyan sa ating mga Pilipino at sa ibang mga nandito sa Canada. At lalong-lalo tayo, mahilig tayo sa party, di ba? Pag sinabi nating party, pag birthday, isang barangay ang ini-invite natin. Tayo yun, mga Filipino tayo. Kaya yung karamihan dito sa mga kababayan natin, kumukuha ng mga single house na mayroong backyard, na may maluwang na backyard kasi family-oriented kasi tayo, no? Gusto natin kapag may party, medyo malaki yung lugar natin na pagdadausan ng mga okasyon, mahahalagang moment sa buhay natin mga Filipino. At totoo naman po yan kasi naranasan ko dito at naranasan natin dito sa Pilipinas, sa Canada, na talagang kahit na nandito tayo, talagang pag sinabi nating birthday, binyag, anniversary, talagang nag-i-invite ang mga Filipino. Nakakatawa dahil yung nandun pa rin yung tinatawag nating yung concern natin sa family natin at nandun pa rin yung concern natin sa kapwa nating tao, no? So that is a positive outcome ng pagkakaroon ng isang bahay na talagang masasabing sa'yo. Okay, kapag meron tayong dahilan para magkaroon ng bahay, ano naman yung downsides nito? So, well, number one po yung tinatawag natin commitment. Pag sinabi natin commitment, this is almost a years and years, decades of commitment. Pag sinabi natin commitment, tumatakbo yan ng 20-25 years sa pagbabayad ng bahay. Mahabang panahon, pero sabi nga natin, magiging investment mo naman ito, bakit hindi, di ba? So, yung commitment kasi, medyo, kung halimbawa, malaki man ang sahod mo, lumiit man ang sahod mo, kaya the same pa rin yung babayaran mo sa mortgage mo, no? So, kaya nangangahulugan lang na talagang i-ready mo yung sarili mo na talagang magbabayad ka, let's say $800, $1,000, $2,000, depende sa laki ng bahay mo, talagang i-commit mo yung sarili mo na magbabayad ka monthly ng mortgage at saka ng mga ibang insurances pa, no? Okay, another na downside nito ay yung maintenance. Sagot mo lahat ng maintenance, sagot mo lahat ng kung halimbawa may i-renovate, may tulo, may baha doon sa basement mo, kailangan i-repair yung bintana mo, yung shingles mo, yung roof mo, kailangan yung boiler mo, palitan, lahat yon, sagot mo lahat yon, no? Pero may mga existing naman na program ang iba't ibang company, halimbawa rent-to-own, pwede rin yon, no? Halimbawa yung boiler mo nasira, kung rent-to-own yon, papalitan mo lang, ganun, rent mo lang, no? Pero usually talaga medyo umaaray sa budget ang may mga bahay dito, usually ay maintenance and renovation. So, yun po ang isa sa mga downsides ng pagkakaroon ng sarili nating bahay. Okay, isa pa sa mga pinoproblema ng may sariling bahay, yung tinatawag nating mortgage, no? Yung mortgage natin po pwedeng tumaas kasi yun, depende sa bylaws ng isang city, ng province o ng isang municipality o ng Canada sa whole. Hindi natin hawak yun, kung minsan sabi nila magdadagdag ng 1%, 2%, something like that, annual, medyo malaki po yun, ano? So kung kayo ay magbalak mag-own ng bahay, medyo paghandaan nyo po yun, hindi natin alam yung trend. Sa Pilipinas kasi, wala tayong mga ganyan-ganyan, di ba? Pagka nagkaroon na tayo ng bahay, may bahay tayo, okay na. Yun na lang amilyar ang binabayaran natin, ano? Pero doon sa interest pa, wala na, parang ganon. Pero dito, mahalaga po yun na kailangan mabayaran. Yun naman ang downside nun. Another, yung return of investment, yung tinatawag nating equity natin, ay napakabagal naman. Umaabot ito ng 5 taon, 10 taon, at 25 years bago mo maramdaman at bago mo masabi na, oh, may pera na ako sa bangko. Medyo mabagal talaga.
And of course, bababa naman yung tinatawag nating lesser, yung iyong disposable income. Ano? Yung disposable income, yung halimbawa, meron ka ng bahay, may mortgage ka ng binabayaran, may mga interest ka na, life insurance, fire insurance, something like that, ano pa mga insurance, mga house insurances na yan, napakarami, ay bumababa naman yung disposable income. Pag sinabi natin disposable income, ano ba yung mga wants ko? Makapagta-travel pa ba ako? Yun ang pinaproblema ng mga kababayan natin kung minsan na meron na sariling bahay. Ano? Kasi minsan, kukuha ng malaki, hindi akma sa sweldo, medyo liliit yung disposable income nila, yung pera na po pwedeng magamit sana doon sa leisure nila. Well, may malaki naman bahay, something like that. Kaya kung kukuha tayo ng bahay, medyo pag-isipan din natin mabuti na meron pa tayong pera para sa mga leisure natin, pamamasyal, pagkain, panglabas, pang-repair, pang-renovate ng bahay. So, isipin dapat natin lahat. Yun naman ang downside ng pagkakaroon ng isang bahay. Ano? So, marami dapat iisipin. Kaya doon naman tayo sa pagre-rent ng isang bahay o kaya naman sa isang apartment o sa isang condo. Renting lang tayo, no? Ang una dito, usually kapag nagre-rent ka, mas mababa po talaga. Sa ngayon, kami ay nagre-rent dahil wala pa kaming balak kumuha ng bahay mula sa ngayon hanggang sa susunod na taon. Medyo mas mababa talaga yung binabayaran namin. Yung $1,000 na sa amin ay main property na yon, kung kukuha kami ng bahay medyo doble ng konti, no? Yung aming binabayaran. O kaya naman ay medyo makatitipid kami kasi hindi namin hawak yung maintenance ng bahay, hindi namin hawak yung mga rent or insurances ng bahay. It's the owner who is actually responsible for that. So medyo cheaper yung aming pagre-rent ng bahay sa kasalukuyan. At ang isa pa, kapag nagre-rent ka ng isang unit, ng isang bahay, apartment man yan, medyo flexible yung iyong gawa o yung gawin, di ba? Dahil pwede kang, kung halimbawa, kung gusto mong tumira dito sa isang lugar na talagang gusto mo, pwede kang tumira doon. Ano? Halimbawa, gusto mo sa gawin ng downtown, gusto mong gumawi doon sa outer area, po pwede rin. Ano? Depende sa iyo kung saan mo gugustuhin. Yung flexibility ng pagtira mo doon sa inuupahan mong bahay kasi hindi ka nakatali doon. Ano? Halimbawa, ngayong taon, nagsawa na ako dito sa lugar na ito. Gusto ko naman pumunta sa isang lugar na iyon. Nagsawa na ako sa downtown, sa maingay na area. Gusto ko nang pumunta sa outskirt area ng isang lugar. So, parang ganon. So, yun ang ibig sabihin. So, flexible ka kung saan mo gustong tumira, no? At pwede ka mamili ng kung anong gusto mo. Unlike sa bahay na kapag nabili mo na yun, natirhan mo na yun, yun na yun. Unless, ibebenta mo, no? Sa pagre-rent kasi, ayoko yung yung area na yon kasi medyo hindi maganda, kumbaga para sa iyo. Pwede kang umalis doon. So wag mo lang ire-retract yung pinirmahan mong kontrata, no? Kasi pababayaran naman sa iyo yon. Isa pa sa kagandahan ng pagkakaroon o pagrerenta ay yung wala ka halos i-maintain. Bakit? Sagot kasi ng mga landlord usually o ng owner ng bahay, yung mga halimbawa, binaha ka, tawagan mo yung landlord o yung owner, bahala na siya doon. Yung halimbawa, yung boiler, medyo hindi gumagana. So, tawagan mo yung landlord mo, bahala na siya doon, no? So, konti lang yung maintenance mo. Sa maintenance mo na lang, halimbawa, pag summer na lang naman, mag-cut ka lang ng damo, kung bahay yung inirerentahan mo, kung condo unit naman, apartment naman, bahala na yung may-ari ng apartment, something like that. Pero kung halimbawa, bahay ang inuupahan mo, sa amin kasi, ako nag-lawn mower, which is good, kasi parang exercise ko na pag summer, and then pag winter naman, ako rin ang nag-shovel ng snow sa mga pathway at yung aking mga kabahay. So, ganun lang yun. So, napaka-minimal ng i-maintain mo doon sa bahay, almost nothing. Dahil, siyempre, hawak nga ng ng landlord o ng owner ng bahay, no? At siyempre, ayaw mong gumastos doon sa mga maintenance on kasi yung maintenance on, binayaran mo na sa kanya, bahala na siya doon, no? Katulad lang lately, medyo nasira yung aming washing machine at tinawagan namin yung owner namin. And then, siya na bahala na tumawag ng magmi-maintain ng washing machine. So, something like that. So, iba't iba yung sitwasyon. At ang kainaman dito sa pag-rent ng bahay pa o ng apartment
Mayroon kang tinatawag na financial freedom, no? Pag sinabi natin financial freedom, ang iyong capacity ay lumalaki kasi nga hindi naman ganoon kalaki yung iyong binabayaran sa bahay at hindi naman ganoon kalaki yung sa maintenance ng bahay. Hindi naman ganoon kalaki yung talagang ibubuhos mo, ilalaan mo doon sa bahay o kaya doon sa apartment o sa condo na inuupahan mo kasi nagre-renta ka nga lang. Wala kang dapat malaking responsibility doon, no? At ang kainaman doon, sabi nga natin, pag may financial freedom ka, medyo mas malaki din yung disposable income mo. Pwede ka pang makapag-tour, makabalik ka sa Pilipinas, mag-tour, pabalik-balik, ganyan. At mas marami kang mapag-i-investan or mapag-save. For instance, kung meron kang RRSP o IRP o kaya naman yung TFSA, something like that, yun yung mga bagay na pwedeng ipaglaanan mo ng yung disposable income to save more money. Kaya ano naman yung hindi maganda rito sa pagre-rent, no? Unang-una, wala kang equity kasi hindi mo pag-aari yung bahay. Wala kang masasave balang araw na tumira ka dyan ng ilang panahon, inilabas mo yung pera mo dyan sa nirarenta mong bahay or apartment, wala kang naging equity, no? Wala kang makukuha balang araw. Wala kang maisasangla balang araw. Wala kang pera balang araw. Parang ganon. Another one, the landlord is the boss. Hindi ka pwedeng magbutas sa wall, hindi mo pwedeng palitan yung surroundings mo, hindi ka pwedeng basta-basta mag-repaint, magpintura ng bahay, hindi basta-basta pwedeng palitan yung mga ganitong gamit, ganyang gamit, hindi mo pwedeng i-renovate ng ganun lang unless sinabi ng landlord o ng owner ng bahay, hindi mo pwedeng palitan yung position ng sometimes ng mga appliance, parang ganon. So, kasi hindi ka nga may-ari ng bahay, no? And another one, instability. Pag sinabi natin instability, medyo hindi natin alam yung current market, no? Pwede yung current market, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Pero usually, sa naranasan namin nung nagre-rent kami ng apartment, pataas siya ng pataas, no? Parang $50, $100 monthly ang naidadagdag. So we decided na mag-rent na lang ng bahay, parang ganon. Medyo mas mura ng konti, although nagdadagdag ng kaunti, pero hindi naman ganoon kalaki. Pero at least, sabi natin, nakikita natin yung pagbabago doon na talagang magdadagdag at magdadagdag ng may abiso naman. Pero syempre, susunod tayo dun sa abiso na yon at wala tayong magagawa doon. Yun ang kalakaran kapag nagre-rent. Wala kang magagawa kapag nagtaas ng rent ng bahay. And of course, yung privacy mo, lalo na kung apartment, wala ka talagang privacy kasi hindi ka makapag-i-invite ng gusto mong number ng tao. Makapag-i-invite ka man ng tao, kakaunti lang. Pero kapag bahay, mas marami. Apartment, limited lang. Hindi ka pwedeng mag-karaoke. Hindi ka pwedeng mag-sing-along kasi madidisturbo mo yung mga kapitbahay mo. No? So, ilan lamang po yun sa mga pros and cons ng pagre-rent at pag-own ng isang tirahan dito sa Canada. Pwedeng ang prefer ninyo ay pagre-renta, pwedeng ang prefer ninyo ay magkaroon ng bahay. So, depende po naman yan sa needs ninyo o sa pangailangan ng family niyo. Kung halimbawa, mag-rent muna kayo ngayon and then later on ay kumuha kayo ng bahay at bumili kayo ng bahay. So, okay din po yan. So, nasa sa inyo pa rin po yan. So, yung tanong natin na ano bang mas okay mag-rent o kumuha ng isang tirahan o magmay-ari ng isang property dito sa Canada. So, ang katotohanan po dyan ay nasa inyo po kung kukuha kayo o magre-rent po kayo ng isang tirahan. So sana po ay nakapagbigay sa inyo ng at least ideya kung ano yung kalakaran dito sa Canada sa pagkuha ng isang bahay, ano. So at least sana po ay nakapagbigay ito sa inyo ng ideya kung ano yung kalakaran sa pagkuha, sa pagrenta o sa let's say pagrerenta o pagmamay-ari ng isang bahay dito sa Canada, sa isang property o sa isang bahay, tirahan at condo, whatever, ano man po yan. So, nakasalalay pa rin po ito sa inyo. So, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.